Hello! What's up? It's your El Maestro at nagbabalik na naman tayo ngayon para sa isa na namang tutorial video. Bago tayo magsimula ay nais ko muna kayong batiin ng isang magandang araw. Kung bago ka lang sa aking channel, huwag na huwag mong kaalimutang mag-like, mag-comment, mag-share, at mag-subscribe sa aking YouTube channel at hit mo na rin ang notification bell para updated kayo sa lahat ng videos na aking i-upload. Ang video tutorial natin ngayon mga ka-maestro ay tungkol sa kung paano ba mag-renew ng PRC license online ngayong 2021. Madali lang itong sundan ka-maestro. So ang gagawin mo lamang ay panoorin mo ang video mula umpisa hanggang matapos. So huwag na natin patagalin pa. Tara, umpisahan na natin. Alright, so magandang araw muli sa inyo mga ka-maestro. So actually, itong gagawin ko ngayon ay ipapakita ko lang sa inyo yung step-by-step na process kung paano ba tayo makakapag-apply ng renewal ng ating PRC license online. No? Kasi alam mo naman natin, sa mga panahong ito tayo ay nasa pandemic, so napakahirap na mag-walk-in pa tayo. Pupunta tayo ng PRC, sa mga branches ng PRC sa mga lugar natin, then pipila, and so time consuming, and then at the same time medyo mag-risk din tayo ng ating health, no? Kasi baka doon pa tayo mahawa, magkasakit, no? So mas maganda na mag-apply tayo online, and then pipick upin na lang natin sa mga designated branches ng PRC, or pwede rin namang ipapadeliver sa inyo. So depende po sa lugar ninyo, no? Kasi may mga case na pwede siyang ipa-deliver, may mga case naman talaga na hindi pwede. So ang gagawin mo ay i-claim mo siya, no? Bibigyan ka ng schedule ng PRC kung kailan mo ba siya pwedeng makuha, no? Katulad ng case ko, so nag-apply ako noong first week ng November, and then na-claim ko siya. Actually kaka-claim ko lang last January 14, 2021, no? So nung isang araw ko lang siya na-claim, no? So ayun, so kailangan lang talagang mag-antay tayo. Mahalaga dyan ay hindi na tayo mahirapan pa sa pagpila sa PRC, no? So magantay lang talaga tayo kung kailan natin siya pwedeng makuha. Alright, so marami kasing nag-request sa akin na gawan ko pa rin daw to ng tutorial, although marami na nito sa YouTube, no? So sana kung napanood mo tong video na to, or mapapanood mo tong video na to, sana po ay makatulong sa inyo ka-maestro, no? So may mga kung na-post ko kasi yung picture nang pumunta ako ng Robinsons Manila, no, sa PRC Robinsons Place Manila. So marami nag-comment sa Facebook na gawan ko daw ng tutorial. So ito na po yung tutorial na gagawin ko, and hopefully ay makatulong po sa inyo. Alright, so ang pinakaunang step natin, syempre, ay dito tayo sa ating browser. So kung ano yung browser na ginagamit nyo. So sa atin, ang parati naman natin ginagamit is the Google, no? So ito-type nyo lang dyan yung PRC, ayan, .gov. Ayan, lumabas na sa aking browser, kasi na-type ko na siya before, or na-search ko na siya before dito sa ginagamit kong laptop. So prc.gov.ph. So ayan po. So nakita nyo dyan, prc.gov.ph. Alright, so click enter lang. So yun yung ating pinakaunang step. Ayan. And then mapupunta kayo dito sa pinaka-website ng PRC. So no need nyo nang pasukin yan, kasi pag pinuntahan nyo pa yan, yung pinaka-website ng PRC, baka matagalan pa kayo maghanap. So nakalagay na dito po, no? Ayan, nag-pop up na siya rito. Nakalagay na dyan, click or quick links to PRC online service or services. Alright, so heto na po yung link. Dalawa po yan, so kahit alin dyan sa dalawa pwede nyong piliin. So ito yung piliin natin, yung una, online.prc.gov.ph. So ito po yung i-click natin mga ka-maestro, ha. Ito yon, no need na pong pasukin natin yung pinaka-website niya. Alright,
So, click po natin yan. And then, ayan, nakalagay dito, CPD compliance, renewal of professional identification cards, PIC without full CPD compliance are accepted until December 2021. So, no need to worry kung wala tayong CPD units. So, okay lang po yan. Until December 2021, pwede pa po tayo mag-renew ng ating license without CPD units. So, click OK. Alright. And then, nakalagay dyan, click here to view the website user's guide. So, may mga step-by-step procedure dyan ka, maestro. Pero dahil mapapanood nyo na itong video ko, so no need nyo nang i-click yan. So, ang pipindutin natin is yung close. Kasi mapapanood nyo na sa video natin eh. So, no need nang basahin natin to. So, click nyo na po yung close. Okay. Ayan. So, nandito, nakalagay dyan, register and then sign in. So, if you have already your account sa PRC, no need to register. So, just click sign in. Pero dahil baguhan kayo, so, kailangan po gagawa tayo ng account. Parang Facebook account lang yan. So, para tayo ay makapag-register mga kamaestro, so nakikita nyo itong line na to, okay, or bar na to. So, scroll down natin siya pababa or pwede nyo rin basahin isa-isa ito hanggang sa makarating tayo dun sa pinakailalim, no? And then doon natin i-click yung register. Okay? So, pwede nyo basahin siya. Ayan, nakalagay dyan, description of service, privacy, password protection, availability of service, registration obligations, password usage. Okay? So, scroll down pa natin. Disclaimer of warranties, forfeiture of fees, violations, and then ito, I agree. So, pag nabasa mo na siya lahat, ito yung pinakailalim, kamaestro, and then click natin yung I agree. Alright. So, pag na-click mo yung I agree, huwag mo munang i-click tong register, ha? Huwag muna natin siyang i-click. So, ang gagawin natin, babalik tayo sa pinakataas kanina. Okay, so punta tayo sa pinakataas. Ayan. So, kailangan muna nating i-fill up itong mga important information sa ating sarili, no? Bago tayo makapag-proceed sa pag-register. Okay, so ilalagay natin dito yung ating pangalan. Okay, ayan. Yan, may lumalabas na dyan kamaestro kasi tayo ay nakapag-register na before. So, mayroon na talaga siyang lalabas na kusa dyan. Okay. Ayan, and then gender. Then civil status. Kung single, single. Kung married, married. Alright. And then birth date. So, sa birth date naman kamaestro, ayan, month muna, and then year, day, and then year. Okay? And then, email address. So, yung email address kamaestro ay napaka-importante kasi if in case malimutan mo yung password mo na ginamit dito sa PRC, so sesend ng verification ang PRC dito sa email address na ilalagay mo dito. So, kailangan, ang gagamitin nating email address is yung pinaka-valid or yung active pala. No? Active siya, ibig sabihin, ginagamit mo siya. Alright. So, kunyari, ito yung ating email address na gagamitin. gmail.com. Okay, and then password. So, yung password ng maestro, kailangan ay combination ng letter, numbers, and then special character. Okay? Then, repeat password lang. Kaya nakalagay dyan, passwords match. Okay? So, i-click muna natin tong I'm not a robot. Huwag tayo magde-direct dito, ha? So, kailangan po ay maklik muna natin tong I'm not a robot. So, pag na-check mo na siya, saka mo i-click yung register. Okay? Ayan. So, nakalagay dito ka, maestro, you can now log in your account. Ayan, o. So, you can now log in your account. And then, nakalagay dito yung email na gagamitin mo para ikaw ay makapag-log in. So, click mo yung okay. Ayan. So, pag okay na, na-click mo na yung okay, ang next na gagawin natin ay magsa-sign in tayo syempre. Okay, so ito pong nandito sa left side ng ating screen, ito, huwag niyo muna siyang papansinin kasi hindi pa tayo tapos. Okay? Okay, huwag muna natin siyang papansinin. Dito muna tayo sa sign in. Okay, click natin yung sign in. And then, after maklik yung sign in,
ilalagay mo na dito yung email na ginamit mo kanina or niregister mo kanina. Okay? Ayan. So, pag nalagay mo na yung email mo, yung password naman ang sunod. So, pag okay na ka, maestro, huwag kakalimutan, i-check ulit yung I'm not a robot. So, check natin siya. And then, kapag okay na, i-click na natin yung sign in. Okay, so ang lalabas ay eto. Ayan, nakalagay yan, advisory. Ayan, pwede nyo siyang basahin. And then, click na natin siya yung okay. So, kapag okay na, nabasa mo na siya, i-click na natin yung okay. Ha? Ito mga kamaestro. Click natin siya. Right? And then, nakalagay dito, appointment slots are free. So, ang i-click naman natin ay proceed. So, ito muna kamaestro ha. Proceed ang i-click natin. Okay? So, pag na-click mo na siya, yung information na nilagay mo kanina or nilagay mo kanina, nandiyan na siya lahat. Okay, pero hindi pa tayo tapos kamaestro. So, ang gagawin natin sunod, yung contact details naman. Alright? So, pipill upan mo yung contact details mo. Ayan, no? So, kailangan mo siyang fill upan. Ang pinakauna, permanent mailing address, kung saan ka nakatira ngayon. Current address mo, syempre. And then, town, city, or province. Hindi ka pwede mag-type dyan or mag-encode. So, ang gagawin mo, isa-search mo siya dito. Ayan, nakalagay search. Okay? So, isa-search mo dito. Okay? Dito pala ka, maestro. I'm sorry, may nakalimutan tayo. Dito sa contact details or sa personal information, ilalagay natin yung birthplace natin. Ayan. So, kung saan ka lugar pinanganak. Ayan. So, pipiliin mo lang dyan kung anong bayan and then province. Ayan. So, okay na. Nalagay na natin ka, maestro. And then, punta tayo dito. So, i-double check nyo muna. Baka may nakalimutan katulad ng nangyari sa atin. Okay? And then, eto pala. Have you ever been convicted by final judgment? So, kung hindi naman, no. Tick mo lang yung no. And then, dito tayo kanina, di ba? Sa town and province. No? Kasi dito ay street lamang yan. And then, barangay. So, lalagay natin dito yung town and province. So, isa-search natin. So, kunyari ako ay nasa Cavite. Ayan. So, antayin lang natin. Lalabas naman yan automatic. Yung town at saka yung province kung saan ka nakatira ngayon. Alright. So, yan. Check lang natin siya. Or click lang natin. And then, automatic, nandiyan na siya. Then, mobile number. I-encode natin yung mobile number natin. Kung mayroon kang telephone number, so telephone number. Kung wala, okay lang. By the way, yung mobile number ka, maestro, ay importante. Hindi siya pwedeng wala. Nakalagay dito, may asterisk siya. So, ibig sabihin, you cannot leave it blank. So, kailangan meron ka talagang mobile number. Pero yung telephone number, okay lang kahit wala. Okay, and then email address. Siyempre, yung ginamit mong email kanina, yung niregister mong email, yon ang nalagay dito. So, automatic na siya. Hindi mo na pala siya kailangan i-encode. Nandiyan na siya. And then, alternate email naman. Kung gusto mo maglagay ng alternate email, pwede rin. Kung ayaw mo, wala rin problema. Okay lang din. Alright, and then, next, family background. So, a spouse name, asawa mo. Father's name, ayan. Mother's name, ayan. So, mapapansin nyo, hindi ko na siya ini-encode kasi naka-register na ako before, so nandiyan na siya. No? Pero kayo, dahil kung first time nyo, so kailangan nyo siyang i-encode yan isa-isa. And then, spouse citizenship, syempre Filipino. Mother citizenship, Filipino. Kung in case naman foreigner, so i-click nyo lamang yung other. Okay? And then, education. So, sa education naman, hindi ka pwede mag-encode. Baka pilitin nyo mag-encode dyan. Name of school. So, hindi ka pwede mag-encode. So, usually, ang gagawin natin, mag-search tayo. Okay? So, search natin. Ayan. Yung school, kung saan ka nag-aral. And then, lalabas naman siya dyan ka, maestro. So, pag na-search mo na siya, piliin mo dyan kung saan school. And then, automatic, lalabas na dyan pati yung address ng school. So, no need to encode na yung address ng school. Automatic na siyang lalabas. And then, sunod, degree course related to the examination you're applying for or you applied for. So,
Dito naman yung course. Okay? So, ganun din. Search mo rin. No need to encode. Search mo dito. Ayan. Kunyari, ayan. Naka-mag-masteral ka na. Master's degree ka na. So, pipiliin mo dyan kung ano yung major mo. Ayan. Kunyari, educational management. Ayan. And then, okay na. And then, kung next naman is yung date of graduation. Kailan ka ba nag-graduate? Okay? So, lalagay mo dito. Kunyari, nag-graduate ka ng ayan. So, lagay mo lang dyan. And then, employment. Are you practicing your profession? So, syempre, kaya ka nga magre-renew. So, malamang yes. Karamihan naman sa atin, yes. And then, location. Siyempre, pipiliin natin is local. Okay? And then, employment status. Siyempre, employed. Employment place naman, search mo lang kung saan ka nagtatrabaho. So, siyempre, kunyari, tayo, nasa Cavite. So, isi-search mo lang yung Cavite. Automatic ulit, lalabas niya kung anong bayan sa Cavite o anong lungsod sa Cavite. Piliin mo lamang. And then, okay na. And then, eto naman, valid ID passport for SPLE applicants. So, never mind, hindi natin siya problema. Huwag natin siyang pansinin. No? And then, nakalagay dito, check if this is for PRC ID renewal. So, i-check po natin siya. So, ito, i-check natin siya. Okay? And then dito, okay na siya. NA, automatic na yan. No? So, wag po natin kakalimutan to ha. Check if this is for PRC ID renewal. So, kung magre-renew tayo, check natin siya. Okay, and then other information, person with disability. So, none. Kung wala naman tayong, hindi naman tayo disabled, so none lang. And then notification, pipili ka dito, I want to receive news and notifications, or I don't want to receive. So, pili natin itong I want to receive. Ayan, and then after that, so kapag okay na, na-fill upan mo na siya ka-maestro, di ba? Pwede mong i-double check ulit, baka may nakalimutan. And then kapag okay na, i-click natin yung save information. Okay. Ayan, kunyari, may nag-pop up dito. Ayan, may nakalimutan tayo. Citizenship. Ayan, nakalimutan. So, hindi tayo pwedeng mag-proceed sa next step kapag hindi kompleto yung information dito. Okay, so ito yung nakalimutan natin. So, Filipino. Alright. So, i-click ulit natin yung save information. Ayan, so dito lalabas yung pangalan mo. So, i-double check nyo, baka mali yung spelling. So, kapag okay na, tama yung spelling ng pangalan mo. So, click yes. Alright. So, kapag okay na siya, kailangan mo nang maglagay ng picture. Alright. So, maglalagay na tayo dito ng picture. So, nakalagay dyan 2 inches by 2 inches. So, 2 by 2 picture. Okay. So, pwede ka na maghanap ng picture sa iyong laptop. So, nakalagay dito, to avoid delay or disapproval, please follow the following. The photo must be 2 by 2 in size in plain white background. So, kailangan po naka-white background kayo. The photos must be taken no more than 6 months prior to uploading. The applicant must wear decent attire with collar. So, kailangan may naka-collar kayo, decent attire. Ayan, ito naman yung mga hindi pwede. Photo does not resemble applicant. Applicant wears eyeglasses. So, bawal po yung nakasalamin sa picture. Background is not plain white. So, bawal po yon yung hindi white yung background. Photo has shadows. So, kailangan walang shadow. And then, ears are covered. Ayan. So, to avoid delay, kailangan okay dapat yung mga requirements natin pagdating sa picture. So, pag okay na yan, nabasa mo na. So, click mo yung proceed. So, maghahanap ka na po ng picture sa computer mo. So, kailangan may nakaready ka ng picture sa computer mo, sa file mo. So, pag okay na, kunyari, nakalagay ka na, click mo lamang yung upload image. Okay? So, malinaw yung ka-maestro ha. So, kapag nakapili ka ng picture sa computer mo or sa laptop na ginagamit mo, click mo na yung upload image. Alright, so pag na-upload mo ng ka-maestro ang inyong picture, so ito na po yung makikita ninyo. Andyan na lahat yung information na nilagay natin kanina. So pwede nyo po siyang i-double check
kung talaga bang tama lahat ng information na nilagay natin. So if ever man may mali, or if ever man po na mayroong maling information na nalagay kayo or maling spelling, so pwede nyo po siyang i-edit. Click nyo lamang yung edit. Okay, so halimbawa okay na yan. So tapos na tayo sa paglagay ng ating information, sa pag-create ng account. So punta na tayo sa transaction natin. So syempre yung ating transaction ay renewal. So i-click natin itong select transaction. Ito ka-maestro sa may bandang right side ng ating screen. Click natin siya, select transaction. And then, ayan, nakalagay dito yung advisory mula sa PRC. So, pwede nyo siyang basahin. No? So, kunyari, nabasa nyo na siya. Okay na. So, click natin siya or click natin yung proceed. Alright. So, nandito na yung mga transaction. Examination, initial registration, renewal, duplicate, certification, oath, or STP. So, syempre, tayo ay renewal. So, click natin yung renewal. And then, pag na-click mo na yung renewal, profession. So, dahil tayo ay teacher, so, hanapin natin sa pinakaibaba yung teacher. Okay? Ayan. Ayan, professional teacher. So, depende po sa profession natin. So, tayo kasi kami ay teacher, so professional teacher. And then, ilalagay mo dito yung PRC license number mo. Okay? So, napakalaga po yung PRC license number. So, pag okay na, click mo na yung proceed. Okay. So, baka magtaka kayo ka-maestro, ang nakalagay dito sa purpose is duplicate. No? Kasi ginawa ko kasi itong video na to for the sake lang na may pakita natin yung proseso kung paano ba natin or paano ba magbayad online, and then kung paano ba natin hahanapin yung mga branches ng PRC kung saan tayo pwedeng mag-claim ng ating PRC license. Okay. Dahil nabanggit ko na kanina sa first earlier part ng ating video na kaka-renew ko lang, no? So, ibig sabihin nakapag-apply na ako before ko gawin tong video na to ka-maestro. So, hindi na po kasi pwede yun na magre-renew ka ulit, no? And then kaka-renew mo lang. No? So, kaya ang pinili ko pong kunyari lang na purpose is duplicate. No? Pero sa inyo, pagka-renewal, nakalagay dito is professional ID renewal. Yun po yung nakalagay dito sa inyo. Alright? So, para malinaw lang po So, ginawa ko lang to kasi pareho lang naman po yung process niyan. So, for example, ito, select preferred PRC regional office. So, dito na kayo pipili kung ano yung pinakamalapit na PRC office sa inyong lugar. So, kunyari, taga Maynila ka, so NCR. Kung taga somewhere in Ilocos ka, so Region 1 pipiliin mo. Ayan. So, dahil ako ay nasa Cavite, so Region 4. Ayan. So, pipiliin natin yung Robinsons, Dasmariñas. So, depende kung may available pang slots. So, dahil tayo ay duplicate, so marami pang available yan. Pagka-renewal po kasi mga ka-maestro, ang purpose mo, usually napupuno na agad yan. So, katulad na nangyari sa akin before, kaya ako ay napunta ng Robinsons Manila kasi nung pinili ko tong Robinsons Dasma, kasi ito yung mas malapit sa amin, ay puno na siya. No? So, wala na siyang available slot. So, kapag ka ganon, hahanap ka ngayon ng branch na mas malapit sa inyo. Kung wala yung pinakamalapit, yung sumunod sa pinakamalapit yung hahanapin mo. So, dahil sa case ko Robinsons Manila, yun yung kasi medyo malapit-lapit sa amin. Okay, so try natin to. Click natin yung Robinsons Dasma. Okay, so ayan na. Yan yung makikita yan. So, dito yung purpose. So, ulitin ko. Renewal ang nakalagay sa inyo. So, sa renewal po, yung charge niyan sa akin, nung ako ay mag-renew, 450. So, 450 pesos po yan, pagka-renewal. And then dito, makikita mo dyan yung branch kung saan, and then yung schedule, at kung anong oras. So, may time lamang po yan. So, kung anong oras po kailangan nandun ka mismo. Okay, so pag okay na, check mo na siya, tama na. So, check na natin yung, or click natin yung proceed. Alright. So, pag na-click mo na yung proceed, ito na yung pinaka-last part, or pinaka-huling proseso sa pag-a-apply ng ating PRC license online, yung pagbabayad. So, mayroon ka mga choices dyan. Pwedeng PayMaya, Visa or Credit Debit Card, or pwedeng PayMaya mismo, yung sa mobile app natin na PayMaya. Pwedeng Land Bank sa mga payroll natin, sa ATM na ginagamit natin sa ating salary, sa ating sweldo. UCPB, and then PRC kasi ito yung mga
direct or mga walk-in na doon ka mismo mag-claim sa PRC. So, no convenience fee. So, wala kang babayaran dito sa PRC cashier. No, wala kang additional payment. Pero dito sa mga sumusunod na to, may mga convenience fee siya, pero maliliit lang naman. Kaya nakalagay naman dito sa ilalim yung mga additional fee kung magkano yung babayaran mo. Okay, so i-click mo lamang yan, ka-maestro, pipiliin mo dyan, and then ilalagay mo syempre yung account number mo ng bank mo, and then yung amount. So hindi ko na ipapakita kasi nga tapos na tayo dito. So baka madoble tayo. Okay, so yan. So pipili lamang kayo dyan and i-click nyo lang. Alright, so dito na nagtatapos mga ka-maestro yung ating tutorial kung paano ba mag-apply online ng PRC license renewal. Okay, so kung mayroon pa kayong mga katanungan, kung mayroon kayong mga hindi masyado nalinawan sa ating video tutorial for this day, so pwede po kayo mag-comment yan sa comment section ng ating video at yan po ay sasagutin natin kapag alam natin yung kasagutan. So maraming salamat po. Once again, Al Maestro. See you on my next vlog. Bye-bye!